Tao. Umalis ka nga, matanda. Lolo, ayos lang po ba kayo? Naku, Lolo. Lolo, gising po kayo. Gising po kayo. Dagat. Ospital. Binata, nais kong gantihan ka ng maayos. Mabuti naman po at ayos lang kayo, Lolo. Lolo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Salamat sa binata. Kung hindi mo na makikita ang iyong lolo ngayon. Hoy, binata. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? May asawa ka na ba? Ah, ako. Zhuwei ang pangalan ko. 40 anyos na ako ngayong taon. Wala pa akong nakikitang angkop. Kaya pala hindi pa rin kasal. Naku, tapos ano sa tingin mo sa apo kong babae? 28 anyos pa lang, bata at maganda. Papakasalan kita niya. Lolo, huwag niyo na po akong biruin. Ang tanda-tanda ko na po. Anong masama sa pagiging matanda? Ang mga matatanda, marunong umunawa, mapagkakatiwalaan. Tama si Lolo, bagamat medyo may edad na ang taong ito. Tanga naman ay isang magandang pagpipilian. Lolo, kung gayon, kung ang aking apo ay pumayag, papayag ka bang pakasalan siya? Lolo, tiyak na hindi po papayag ang inyong apo. Alagaan ninyo po ang inyong kalusugan. May gagawin pa po ako. Mauna na po ako. Teka lang po. Talaga bang kasal na kayo? Naman, kasal na kami. Ihahatid na kita, sasakay ka sa sasakyan ko. Hintayin mo ako. Isang lumang van lang ang sasakyan ko. Sana huwag mo sanang ikahiya. Manong. Wow. Tingnan mo itong Porsche. Ang ganda. Pareho lang naman 4 ang gulong. Bakit ang laki ng agwat? Ah, gusto mo ba ang Porsche? Gusto ko ang Porsche Cayenne. Pero masyadong mahal ang kotse na iyon. Higit sa 1.7 milyon yun, hindi ko kaya. Sumakay ka na, may gagawin pa ako. Umuwi ka na muna. Mag-uusap na lang tayo sa telepono. CJ, susundin ko na lang ang sasabihin mo. Magsisikap akong kumita ng pera sa hinaharap. Bibili ako ng magandang sasakyan na kapareho ng sa iyo. Isasama kita sa pagdadrive. Mag-ingat ka. Paalam. Ilihim ko muna sa ngayon ang aking pagkatao para hindi masira ang kanyang pagiging masigasig. Langit. Kotse e 6,666. Magandang araw po, Boss Lin. Mama at Papa. Saan ka ba nagpunta? Ipakikilala kita sa isang babae para makipag-date. Bakit hindi ka pumunta? Swerte. Dahil kasal na ako. Ano? 3. Sa akin. May hinahanap kaming mabubuti na makakadate para sa iyo, pero ayaw mo. Ikaw naman, ang Seoul. Pinakamalaking kumpanya sa Beijing, ang Lin Corporation. Maghahanap ka ng isang lalaking nasa 40 na. Matandang lalaki para pakasalan? Sabi mo ba'y isa siyang pinakamayamang tao sa Asia? Kaya mo siya pakakasalan? Tay, mayaman na naman tayo. Bakit ka pa maghahanap ng mayaman? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo ang edad niya. Pwede na siyang maging kalahati ng edad ng iyong ama. Pakisama na lang ako sa paghihiwalay ninyo. Impossible. 28 anyos na ako. Alam ko ang ginagawa ko. Alam mo pa rin tapos makikipag. Mag-aasawa na ang matandang lalaki. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil presidente ka ng kumpanya ng mga Lin, ay may pakpak ka na. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Bukas, magde-date ka sa anak ng mayamang pamilya na si Tu. Ang matandang lalaking ito, layas ka na. Huwag ka nang magpakita pa. Tay, huwag mo akong tawaging tatay. Kung hindi ka pupunta, ituturing kitang hindi ko anak. At huwag ka nang magpakita sa akin uli. Phew. Ang kulit mo. Yuan. Phew. Gino, phew. May asawa na ako. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras sa akin. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para lang linawin ang lahat sa iyo. Pakisabi mo rin sa mga magulang ko ng malinaw. Imposible talaga sa atin. Sa ngayon, wala akong balak na magdiborsyo. Huwag ka munang mag-alala. Uminom muna tayo ng tsaa, mag-usap tayo. Yuyu. Totoo, gusto talaga kita. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo naman. At ang gaganda pa ng angkan mo. Kung sakaling magpakasal tayo, ang dalawang pamilya natin,
Ang pinakamayamang tao sa Asia, madali nating makukuha. Pagdating ng panahon, ikaw lang, huwag ka nang masyadong maging matigas ang ulo. Alagaan mo na lang ang mga bata sa bahay. Ang mga bagay sa kumpanya, maaari mo nang ipagkatiwala sa akin. Okay lang ba? Ginamitan mo ako ng gamot. Ay. Hay, ang ating dalawang maliit na. Kasiyahan lang naman to. Paano mo naman masasabing may nilagay akong gamot? Hindi ko pa nga naranasan. Isang kasing bata at kasing ganda mo. Na babaeng presidente. 5. Ahahahaha. Zhuwei, Dragon Phoenix Room, bilisan ninyong iligtas ako. Ngayon, kahit na ang hari mismo ang dumating, hindi ka na nila maliligtas. Ang ipinainom ko sa iyo ay tubig ng mga Diyos, pero kaya nitong gawing, isang malambing na babae ang isang matapang na babae. Hahaha. Ngayon, ikaw ay akin. Ang Lin Group ay akin din. Wag. 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 Swerte. Sino ang mga has na sirain ang magandang oportunidad ko? Yuyu, ayos ka lang ba? Zhao Wei, may pampatulog akong ininom. Dalhin mo ako sa kwarto. Hindi, ihahatid kita sa ospital. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang magandang plano ko. Uy, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, dinala mo ako sa ospital. Naman, dahil sa ininom mong gamot. Sabi ng doktor, hindi maganda ang gamot na yun. Mabuti na lang at naidala ka agad. Pagkatapos nitong GI fluid, makakaalis na tayo. Kumain ka muna ng mansanas para hindi ka masyadong magutom. Kakabili ko lang yan sa labas ng ospital. Ang tamis-tamis. Akala ko ihatid mo ako sa hotel. Tutulong ka sana sa akin. Kasi nga, kasal na tayo. Naku, hindi pwede yun. Paano kung samantalahin ko ang pagkakataon at lagyan ko ng gamot ang inumin mo at pagsamantalahan kita? Tapos ano na ang magiging tingin nila sa akin? Kahit ako ayaw ko sa sarili ko. Yuyu. Sabi sa akin ng direktor, may naglagay sa iyo ng gamot. Sino ang gumawa nito? Nariyan din ang apo kong lalaki. Lolo, huwag mo munang pakialaman ito. Ako na ang bahala. Salamat kay Zhao Wei dahil iniligtas niya ako. Lolo, dapat ko lang po yun gawin. Mag-usap na lang kayo. Magpapakuha lang ako ng mainit na tubig. Lolo, napakagaling ninyong pumili. Si Zhao Wei, masigasig siya sa kanyang trabaho. Ayaw ko siyang sirain ang loob. Kaya huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Ako na ang hahanap ng pagkakataon para makapagtapat sa kanya. Sinasabi nilang kasal na ang dalawa. Pero ang awkward pa rin nilang tingnan. Kailan ko kaya? Para lang mayayakap akong apo sa tuhod. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para sila'y magkasama at magkakilala. Pangako ko sa iyo. Pero kasal ka na ngayon. At nakatira ka pa rin sa bahay ng iyong mga magulang. Ano ba yan? Gabi na. Lumipat ka na kay Zhao Wei. Nasa ika-6 na palapag ang bahay namin. Wala pang elevator ang ika-6 na palapag. Teka lang. Maghahanap ako ng kumpanya ng pag-aalis para tulungan tayong magbuhat ng mga gamit. Ang bibigat kasi ng mga maleta ko. Ano ba yan? Hindi naman mabigat. Konting gamit lang naman to, hindi naman mabigat. Tara na. Isang maleta na mahigit 20 kilos. Paano niya kaya yun nabuhat? Parang ang gaan-gaan lang, 2 kilos lang yata. Ito ay akin. Ipinundar ko ito gamit ang sarili kong ipon. Medyo sira-sira, huwag mo sanang ikahiya. Wala kang mga magulang. Kaya mo pang makapag-ipon para makabili ng bahay. Ang galing-galing mo na. At linisin mo pa ang iyong kwarto. Nang napakaganda. Eh naman, saan ako titira? Sa gitna. Ikaw lang. Ikaw ang matutulog sa master bedroom. Ako na sa guest room. Alam naman natin ang limitasyon. Basta, hindi ko lang alam kung magkakasundo ba ang mga ugali natin sa pamumuhay. Uy, huwag mo nang gawin yung mga gawaing nangangailangan ng lakas. Sa amin na lalaki yan dapat. Magpahinga ka muna sa sofa. Aayusin ko lang ito tapos magluluto na ako. Hindi ko inaasahan na marunong pala siyang mag-alaga ng tao. Nandito na ang kanin. Ang galing mo naman. Ang dami mong niluto. Sige, hindi na ako magdadalawang isip. Aray, ang anghang. Pero ang sarap. Kumain ka na rin. Isang drumstick, isa pa. Kumain ka ng karne.
Masarap din ito, Tara. Ang dami. Ayos lang, yung hindi mo maubos, ako na ang kakain. Payat mo masyado, dapat kumain ka ng marami. Kumain ka rin. CJ. Ang sakit na ng tiyan ko. Gustong-gusto mo pala, araw-araw kitang paglulutuan nito mula ngayon. Magpahinga ka muna, antayin mo lang akong matapos sa kusina. Sasamahan kita mamaya sa baba para maglakad-lakad. Para makatunaw ang kinain, tutulong ako sa iyo. Wow! Ang ganda naman pala ng paligid. Kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng natatangi. Pumili ka na lang sa mga alahas ng Lin. Anong nangyari? Kasal na kami ni Yueyu ngayon. Magkasama na rin kaming nakatira. Pero hindi lang yun. Wala akong naibigay na kasal kay Yueyu. Ni hindi man lang siya binilhan ng singsing. Swert. 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 Tara, maglilibo tayo roon. CJ. Yueyu. Tingnan mo, alin ang gusto mo. Bibilhan kita. Bibilhan mo ako ng singsing. Nga. Sa tingin ko ngayon ang mga kabataan, pag nag-aasawa, lahat ay may singsing. Kung ano ang meron sa iba, dapat meron ka rin. Hindi kita dapat pagkaitan. Tignan mo na. Napakahirap ng pagtatrabaho mo sa construction site. Mahal ang mga gamit dito. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang pumunta. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Ito ay ang Lin's Jewelry, ang pinakamalaking kumpanya sa Beijing. Hindi naman kayo, ang mga mahirap na manggagawa ang kayang bumili nito. Anong klaseng pananalita iyan? Wala pa nga kaming binibili. Paano mo nasabi na hindi ko kaya? Kaya mo naman pala. Alam mo ba kung magkano? Ang singsing na ito. Sasabihin ko sa iyo, matatakot ka. 20,000 dolyar ang singsing na ito. 20,000 dolyar. Iyon pa naman ang pinakamura. Tingnan mo ang singsing na ito. 50,000 dolyar. Kahit ibenta mo pa ang iyong sarili, hindi mo pa rin ito kayang bayaran. Ang kapal ng mukha mo. At saka ito, at ito pa. Lahat ito ay galing sa mga eksklusibo. Designer ng Lin Corporation. Mga disenyo ng mga kilalang international master. Eksklusibong singsing. Kung wala kang 1,000,000, huwag mo nang subukang isuot. Kaya mo ba iyon? Mga manggagawa tulad ninyo, huwag kayong magpanggap na mayaman kung wala naman kayong pera. Bumibili pa kayo ng gamit. Sino ba ang nakakaalam kung magnanakaw ba kayo o hindi? Na nagpunta rito para magnakaw. Marami na akong nakitang mga taong tulad ninyo. Kaya alam ko na, kung bibili lang naman kayo, lumabas ka lang tapos kumanan sa mga maliit na tindahan. Doon ang lugar ng mga dukha na katulad ninyo, para mamili. Hindi kayo welcome dito, mga dukha. Umalis na kayo. Huwag ninyong marumihan ang lugar namin. Ikaw, alahas na kumpanyang Lin, ano naman, ang inyong manager, ang nagturo sa iyo kung paano mag-asikaso ng mga bisita. Anong problema mo? Paano ba naming inaasikaso ang mga bisita? Wala kang pakialam. Sino ka ba sa tingin mo? Presidente ng kumpanyang Lin? Ang laki naman ng pakialam mo. Anong klaseng pananalita iyan sa asawa ko? Tawagin mo rito ang inyong manager. Kakausapin ko siya ngayon din. Ganito ba talaga ang pagnenegosyo ninyo? Ano ba yung inay na yan? Hindi ba kayo nahihiyang istorbohin ang ibang customer? Manager, may 2 kuripot na to. Kailangang sukatin ang singsing. Hindi naman pala kaya bilhin, gusto pa ring isuot. Sino ba ang nakakaalam? Kung magnanakaw ba sila? Lin. Lin, ikaw pala ang manager ng tindahang ito. Ang mga empleyado ninyo sa tindahan. Ganito lang basta-basta naninirang puri sa mga customer. At pinalalayas ang mga customer. Mga dukha kayo. Manahimik ka nga. Sisisantehin na kita. Umalis ka na. Pasensya na po. Kasalanan po namin. Kayo po. Ano po ang kailangan ninyo? Bibigyan ko po kayo ng discount. Para po ito sa inyo. Bilang paumanhin po namin. Sa susunod na mag-hire kayo ng mga waiter, maaari bang pumili kayo ng mga mas magagaling? Anong klaseng mga tao ba ang mga kinukuha ninyo? Opo. Hindi namin na-manage ng maayos ang mga empleyado. Kasalanan namin iyon. Okay na. Dahil tapos na ang problema. Bibigyan nila tayo ng diskwento. Magiging mura na iyon kapag nabawasan na. Mamili na lang kaya tayo rito. Yueyu. O kaya ihumanap na lang tayo ng ibang lugar. Siu. Ginoo Binibini. Mayroon po ba kayong ibang inaalala? Ang aming alahasan na Lin, ang pinakasigurado sa buong kabisera, at may pinakamaraming disenyo, at ang may pinakamagandang serbisyo pagkatapos ng pagbili. Kung nag-aalala po kayo sa presyo, bibigyan ko po kayo ng pinakamababang diskwento. Isa 0% na diskwento, ayos lang po ba? Hindi pwede. Pinakasalan ako ni Yueyu, wala siyang hinihingi. Hindi ako pwedeng bumili ng singsing na may discount pa. Ayos lang, kahit anong presyo pa yan, basta't galing sa iyo. Magugustuhan ko yan. Siu. Swert. Pumili ka na lang para sa akin. CJ. Yan na lang. Maputi at mahaba ang mga daliri mo. Tiyak na maganda ang hitsura niyan sa'yo. Ay, sir. Ang galing din yung pumili. Ang singsing na ito ay disenyo po ng punong. Designer ng alahas ng Lin Corporation, ang walang hanggang pag-ibig. Para po itong pagmamahalan ninyo ng asawa ninyo. Walang hanggang pag-ibig. Suotin niyo po sa akin. Okay.
Maganda ba? Maganda. Yan na lang. Bayad na po. CJ. Umuwi na tayo. Tara na. Hi, Sayawi. Sino po ito? Oh, siya po ay, magandang araw po, Aling Manang. Ako po ang asawa ni Zuwei. Zuwei umunlad ka na. Nag-asawa ka na ng isang napakabata at magandang asawa. Hahaha. Oh, may tugtog na. Sumayaw na tayo. Sumayaw din kayo. Ang sayaw na ito, angkop lang sa mga magkasintahan. Tama. Tara na. CJ, hindi ako marunong sumayaw. Ano ka ba? Ay. Talaga pong hindi ako marunong sumayaw. Tuturuan kita. Ito ay tinatawag na ballroom dance. Umatras ang kaliwang paa. Umatras ang kanang paa. Umatras ang kanang paa. Umusad ang kaliwang paa. Umatras ang kanang paa. Ang mga tsismoso ay nagsasabi pa. Si Zawei ay walang ama't ina, habang buhay na siyang mag-iisa. Tingnan mo, ang ganda naman ng napangasawa niya. Totoo nga, tinuturuan pa nga niya si Xiaowei sumayaw. Ang lakas mo naman. Pasensya na, nasaktan ba kita? Ako naman ang hindi sinasadya, ang nakaapak sa iyo. Aray, anong nangyari? Parang napilipit ko yata ang paa ko kanina. Huwag kang gumalaw. Tingnan natin, sabi ko naman sa inyo bagay sila eh. Kung ganoon, bilang isang matandang lalak, magpupursige pa ako. Tutulong pa ako sa construction team ng mapapangasawa ng apo ko. Bibilhin natin ang construction site. Ililipat natin siya sa kumpanya ni Liu. Tandaan mo, huwag mong ipaalam sa iba ang plano. Pag nagkita na sila sa kumpanya, hayaan mong si Liu mismo ang umamin. Opo. Umupo ka rito. Tingnan ko nga. Ayos lang. Namamagalang. Magiging maayos na bukas. Paano naman yon? Dito ka lang maghintay, bibili lang ako ng gamot. Oy naman. Ibigay mo sa akin ang paa mo. Huwag kang gagalaw. Kayo mga kabataan, huwag niyong baliwalain ang mga karamdaman na ito. Kahit maliit lang. Mag-ingat kayo habang bata pa, para pagtanda ninyo, hindi kayo mahihirapan. Kapag kasama siya, talagang nakakapagbigay ng kapanatagan. Okay na. Halika, umakyat ka na, buhatin kita pa uwi. Umupo kang mabuti Kailangan. Malakas siya, at matibay din ang pagkakabuhat niya. Yuyu. Nasa mesa na ang almusal. Ang laman ng baunan ay, ang tanghalian ko para sa iyo ngayong araw. Kumain ka ng sa oras, ha? Opo. At isa pa, kung sumakit ang paa mo, magpapaalam lang ako para makapagpahinga. Mauna na ako sa construction site. Isa. Paalam. Tama si Lolo, ang taong ito ay marunong ang magmalasakit, at napakaganda ng ugali niya. Anong kinakatakot mo? Tuturuan kita. Maging kasama siya. Talagang nakakapagbigay ng kapanatagan. Ano man ang halaga, basta't galing sa iyo. Magugustuhan ko. Parang ang pagmamahalan ninyo ng iyong asawa. Walang hanggan ang tunay na pag-ibig. Director Lin. Iyon ay, si Binata Fu ay nasa labas. Sinasabi niyang gusto kanyang makita. Hindi, ko makikita. Hindi. Su. Yuyu. Ang nangyari noon ay isang malaking pagkakaunawaan lang. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, okay lang ba? Sinabihan ni Sekretarya Lee ang mga gwardya. Sa susunod na pagkakataon, maglalagay pa ako ng iba. Kung may papasok na mga taong walang kaugnayan, tatanggalin ko silang lahat. Opo. Binata Fu. Sandali lang po. Lin Yu. Kailangan kita. Ano? Nasagip na tayo ng Lin Corporation. Dinala na kita sa Lin Corporation. Palilin lang pa ba kita? Pirmahan mo na ang kontrata. Dito ka na magtatrabaho.
Ang lakas mo naman. Dito, hindi ba mas maganda dito kaysa sa construction site? Foreman, huwag mong sabihin. Niloloko mo ako. Kakakasal ko lang sa asawa ko ah. Wala akong perang maipangdaya mo. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Ito ay selyo ng kumpanyang Lin. Ano ba ang karangalan ko? Paano ko naman makukuha ito para lokohin ka? Ang kontratang ito, kung gusto mong pirmahan mo. Kung ayaw mo, umalis ka na. Marami ang gustong makapasok sa kumpanyang Lin. Wala akong pakialam kung wala ka. Pipirma na ako. Huwag ka nang magalit. Natatakot lang naman ako na baka may maging problema. Okay na. Mauna na ako ha. Totoo ngang ang Lin Corporation pala ito. Hindi ko inaasahan na sa ganitong edad ko na. Magiging regular employee pa kaya ako sa ganitong kalaking kumpanya? Isang regular na empleyado. Secretarially, ang planong ito, Yuyu, Pangulo. Yuyu, Pangulo. Tama. Ang dokumentong ito, ang kailangan agad ng presidente. Sige. Ibibigay ko na ito sa presidente. Zhu Wei. Yuyu. Ikaw, nagtatrabaho ka pala sa kumpanyang Lin? Oo nga, isa lang akong maliit na empleyado sa kumpanyang Lin. Zhu Wei, anong ginagawa mo rito? Ang kumpanya namin ay binili na ng kumpanyang Lin. Ako na ang Lin. Susunduin at ihahatid na kita araw-araw sa trabaho. Sige po. Aray, pero may meeting po kasi ako mamaya. Umuwi na lang po muna kayo. Okay lang po. Wala po yun. Mauna ka muna. Ang ulo ni Lin Yu ay isang matandang lalaki pala. Gusto pa pumasok sa Lin Group at sirain pa ang mga magagandang bagay na nangyayari sa akin. Hindi kita hahayaang umasenso kahit saan ka pa magpunta. Hoy, Manager Zhang, di ba? Hindi ba ikaw ang personnel manager ng Lin Group? Kailangan ko ng tulong mo para mapahiya ang isang tao. Ang pangalan niya ay Zhu Wei. Humanap ka ng dahilan para mapahiya siya ng gusto. Tapos, palayasin niyo siya sa kumpanyang Lin. Sige po. Opo. Zhu Wei. Sino ba ang taong iyon? Tala. Petsa ng pagtatapos, posisyon. Resume. Petsa ng simula at pagtatapos, posisyon. Ito ay inayos lang ng matandang iyon. Ang biniling construction site at ang mga manggagawa. Siya ay isang mahirap na lalaking nasa 40 anyos na manggagawa sa construction site na mga ngahas na labanan si Binata Fu. Ting. Talagang walang pakialam sa buhay. Hay, Xiao Wang. Bukas. May isang suway na mag-ulat. Papuntahin mo siya sa akin. Ako na mismo ang mag-aasikaso sa kanya. Pakihigpitan ang bibig. Huwag mong sabihin sa iba ha. Ha. Hoy, Lao Zhu, may pera ka pa ba? Magmadali kang magmaneho papunta sa Jinshai Hotel at magpadala ka ng pera sa akin. Mga batang iyon, narinig ko raw na nakapasok ako sa Linshai Group. Kaya naman sa hotel dito sa Beijing, sinamantala nila ako. Hindi ko naman sapat ang dala kong pera. Uminom ka ng alak, hindi mo man lang ako tinawag. Pero nang mga ilangan ka ng hiram, ako agad ang naalala mo. CJ, parating na ako. Oh, Lao Zhao, ikaw pa rin ang maaasahan. Oh, magkano ang dala mo? Ang dala ko lang naman ngayon ay ang card ko. May 20,000 piso dyan. Kunin mo muna ito. Buksan. Babayaran kita bukas. Tara, uminom tayo. Magandang araw po, Ang Malin. And Lin, iyong mga kasamahan, naghihintay na po sa inyo sa pribadong silid. Kwarto. Parang kamukha ni Ret ang taong ito, Hoy, anong tinutulala mo dyan? Bilisan mo na. Maubusan tayo ng alak mamaya. Tara na. Baka naman nagkakamali lang ako. May sinabi si Yuyet kanina. Nasa meeting ako sa kumpanya. Huwag na lang kaya. Nag-drive ako papunta rito ngayon. Naku, ano naman iyon? Kahit hindi uminom. Kumain ka man lang. Hindi mo ako bibigyan ng respeto. CJ, tara na. Zhu Wei. Wow. Ang laki naman pala ng lugar na ito. Nasaan nga pala kanina yung silid ng foreman? Tara. Salamat po kay Amalin sa paglalaan ng oras. Sa gitna ng kanyang pagiging abala para dumalo sa aming pag-usap ukol sa pakikipagtulungan. Inuman po natin para kay Amalin. Masayang pakikipagtulungan. Cheers! Cheers! Yuyu. Zhu Wei. Anong ginagawa mo rito? Ako. 5. Asawa po ng CEO. Oho. Yuyu. Anong nangyayari sa mga taong iyan?
Bakit parang lahat sila ay nag-aalok sa iyo ng inumin? Hindi iyon pag-aalok ng inumin. Hindi ba? Nakita kong ang gagalang-galang nila sa iyo, dahil gusto ka nilang painumin ng alak. Pinipilit ka nilang uminom. Sabi nila, uminom ka daw ng isang baso. 10,000 piso. Ano? Naglakas loob silang ganyanin ka? Haharapin ko sila. Ziwei. Kayo pala ang gustong magpakalasing sa asawa ko. Bahay. Kayo ba ang may balak na painumin ang aking asawa? Bahay. Tindahan ng bahay, di ba? Ziwei. Kalma lang. Kalma. Bawal ang manakit ng tao. Gusto ninyong makasama ng aking asawa. Ang mga babaeng umiinom, ano na kailangan ninyo sa aking asawa? Sa akin kayo. Ako na itong lalaki, ang makakasama ninyong uminom. Gaano karami ang gusto ninyong inumin? Kasing dami rin ang iinumin ko. Tara, inuman na. Naubos ko na. Inyo naman ang inom. Iinumin ko. Naubos ko na. Naubos ko na rin. Ako rin. Naubos na ninyo, di ba? Magbayad na kayo. Hindi ba't sinabi kong ang asawa ko ang uminom? Magbabayad kayo ng 10,000. Magbayad na kayo. Para sa iyo. Mrs. Ang pera sa'yo. Umalis na tayo. Mga Ginoo at binibini, kanina pa, ang ibig sabihin ng aming CEO ay, ang proyektong ito, ay ipinagkakatiwala na namin sa inyo. Pasensya na kayo. Wala po yun. Ang relasyon ni Nadine Alin at ng Ginoo ay mabuti naman. Oo nga. Nag-aalala rin kasi ang Ginoo para kay Emmeline. Ang 10,000 ito ngayon, talagang sulit ang gastos. Oo siya. Nagagalit ka pa rin ba? Nakita mo naman, isa-isa silang mayayaman. Bakit pa sila ganoon kasama? Inaapi ka, isang babae lang. Ano ba yan? Bakit hindi nila ako? Ang isang malaking lalaki ang inaaway? Paano naman naging ganito ka-cute? Ang ganda. Oo siya. Kung hindi mo naman gusto, sa susunod na ganitong okasyon, hindi na ako sasali. Pangulong tagapamahala, aalis na ba ako ngayon? Dumating na rin ang Pangulong tagapamahala. Maya-maya pa ang Pangulong tagapamahala. Umalis ka na muna. Ipapaalam sa iyo ni Sekretarya mamaya. Sige po. Nariyan din si Boss Lin. Nariyan nga. Hindi mo ba nakita? Nariyan din ba si Sekretarya Lee? Si Amy Ellen ay pumunta sa... Ay. Nasa TV siya. Mukhang hindi rin naman mabuting tao ang inyong Manager Lin. Hindi maganda ang ugali. Swert. Mabait naman si Manager Lin. Lagi naman niya kaming pinagtatanggol. Tapos hahayaan kanyang apihin ng mga taong iyon sa pribadong silid. Dahil hindi rin inasahan ni Emmeline ang lakas ng loob ng mga taong iyon. Kapag kasama lang kita, pinipilit na nila akong uminom. Kung wala ka nga pala, tutulungan din naman ako ni Secretary Lee. Yuyu. Sa susunod na may ganitong salusalo, sabihin mo lang kay Emmeline na hindi ka makakapunta. Wala naman ako sa tabi mo. Ang ganda-ganda mo pa naman. Paano kung sakaling maapi si Fangmi? CJ, susunod ako sa iyo. CJ, umuwi na tayo. Bukas nga pala ay mag-uumpisa ka na sa main office. CJ, kukunin ko na ang sasakyan. Opo, gago. Nakalimutan mo na ba? Nakainom ka na. Ibigay mo sa akin ang susi. Ako na ang magbubukas. Oh, susi ng sasakyan. CJ, susi ng sasakyan. Narito. Para sa iyo. Yuyu. Sabi mo, suot ko ang damit na ito. Pumunta sa trabaho, ayos lang ba? Pwede naman. Ang gwapo mo naman. Yuyu, huwag kang mag-alala. Nagpalit na ako ng trabaho sa mas malaking kumpanya. Magtatrabaho na ako doon. Magsisikap akong kumita ng mas maraming pera. Para hindi ka na mahirapan. Okay, naniniwala ako sa iyo. Yuyu, ito ang tanghalian mo ngayon. Siguraduhin kakain ka ng tanghalian sa tamang oras, ha? Kung hindi mo maubos, ang pagkain, akin na lang. Pagkatapos ng trabaho mamaya, susunduin kita para sabay tayong umuwi. CJ, tapos sa tanghalian,
Susunduin kita para sabay tayong kumain. CJ! Tara. Dahan-dahan lang ah. Paalam, paalam. Ginoolin. Guardia. Bakit si Ginoolin ay nakasakay sa isang lumang van? Guardia. Napaka-imposible. Guardia. Magandang araw po, Manager Zhang. Ako po si Zuwei. Mag-uumpisa na po akong magtrabaho ngayon. Zuwei, di ba? Opo. Nabalitaan ko na dati, parang nagtrabaho ka sa construction site. Sakto naman, sa edad mo na, wala ka ng ibang magagawa. Pumunta ka na sa security, magbantay ka ng gate, susunod, magpalit ka na lang ng damit. Tapos, pumunta sa security booth at mag-report. Sige, CJ. Ano man ayos lang. Sinho. Dakpin niyo siya para sa akin. Seguridad. Bakit ninyo ako dinadakip? Sabi lang po kanina ni Manager Zhang. Ikaw lang, ang nasa opisina kanina. Ang relo ni Manager Zhang ay nawala na nagkakahalaga ng milyon. Sabi, ikaw ba ang kumuha? Hindi ko ninakaw. Hindi ko naman nakita. Anong relo? Manager Zhang, may mali ba yata ang akala ninyo? Nandoon po ako. Sa opisina ninyo kanina, nandoon din po kayo. Ano? Paano ko naman? Nanakaw ang relo mo, ang opisina ko. Ikaw lang ang pumasok ngayon. Hindi ikaw ang magnanakaw. Ako kaya? Alam naman ng lahat ng mga manggagawa kayo sa konstruksyon. Maling-mali ang iyong mga kamay. Sabi mo, hindi ikaw ang kumuha. Ipakita mo ang ebidensya. Ann, ako si Zawei. Malinis ang konsensya ko. Guard, sabi ko nga hindi ako kumuha eh. Hindi naniniwala. Kayo ay pwedeng tumawag sa pulis. 2. Malamang na nangyari na iyan. Kailangan pa bang tumawag sa pulis? Mga kapatid, hubarin ang damit niya. Saliksikin. Oy. Oy, anong ginagawa ninyo? Lalabag kayo sa batas. Pag nanakaw ka, may gana ka pang magsabi na labag sa batas. Kung kaya mo, patunayan mong hindi ikaw ang nagnakaw. Hindi na kailangan ang tulong ninyo. Ako na ang magtatanggal. 02. Tingnan mo, mayroon ba? Nariyan ba ang relo mo? Ingatan. Guardia, wala na ang damit ko. Paano naman ang pantalon ko? Huwag ka namang masyadong lumampas sa hangganan. Tama si Manager Zhang. Sino ba ang nakakaalam kung saan mo itinago ang relo sa isang maruming lugar? Ikaw mismo ang magtatanggal. O kami na ang magtatanggal para sa iyo. Kayo, bakit hindi kayo makapagtanggal? Kinakabahan na kayo. CJ, magtatanggal ako. CJ, magtatanggal ako. Hahaha. Tinanggal niya talaga. Mukha, nasa ganito na tayong kalagayan. Ihulog mo na rin kaya ang pantalon mo. Tara, sama-sama tayong manood kung paano ka maghubad. Ikaw, sinadya ninyo yan, ha? Sinadya nga namin. Anong magagawa mo sa amin? Nakasakit ka ng damdamin ng isang importante at gusto mo pang magtrabaho sa kumpanya ng mga lin? Kaya mo yan. Nanaginip ka. Manager, halika. Kayo, lumapit kayo rito. Anong kinain ng asong to at ang laki ng lakas ng loob? Ang tapang-tapang. Gusto mo pa akong saktan? Isang basura naman siya. Gusto niya pa akong saktan. CJ, saktan mo ako. Nariyan ang mukha ko, saktan mo. Suntok. Sige, suntukan na. Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw na ito kung mangangahas kang galawin ako kahit isang daliri mo lang, ipapasara ko ang lahat ng negosyo mo. Akala ko ba ang tapang-tapang mo? Bakit ngayon parang aso ka na lang? Napapaupo ka lang ng iba. Hindi ba kayo natatakot na isumbong ko kayo sa kumpanya? Isumbong ako. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba si Ginang Lin ang asawa mo? At isusumbong pa kami? HMD. Oo nga. Si Manager Zhang yan. Kung palayasin ka niya, kailangan mong umalis. Maliban na lang kung ang asawa mo ay si Siulin. Manahimik ka. May asawa na ako. Narito ako para magtrabaho. Hindi ako nandito para magpatawa sa inyo. Aba, aray, ikaw lang. May asawa ka pa naman. Ikaw na probinsyano. Kaya mo kayang bantayan ang asawa mo. Baka naman ang asawa niya. May mga tao na pala sa labas. Bao eh. Manahimik ka. Kapag ininsulto mo pa ang aking asawa, huwag ninyong sabihin na hindi ako magiging magalang sa inyo. Ipaharap ninyo sa akin ang inyong tinatawag na dakilang tao. Kakausapin ko siya ng harapan. Ano ba nang ginawa ko sa kanya?
Sadyang gusto mo na bang mamatay? Magagalit ka pa nga sa isang importante. Sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, sa buong Beijing wala kang lugar dito. Anong karapatan mo? Ako'y empleyado ng kumpanyang Lina. Nakukuha sa pagkuha. Anong karapatan ninyo para patanggalin ako? Dahil sa'yo, nakaaway mo ang hindi mo dapat kaawayin. Ayaw mong mawala ng trabaho. CJ. Sa amin kasi, kulang na kulang sa isang aso na bantay kung lumuhod ka sa akin at yumukod ng 3 beses, tapos tumatahol ka pa ng ilang beses. Ibibigay ko sa iyo ang trabahong iyan. Ano sa tingin mo? Nga pala, kulang pa tayo ng isa rito, tagapagbantay ng pinto. Tumahol ka nga, para marinig namin. Siguraduhin malakas ang tahol mo ha. Ha 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 ha. Tahol, paano? Ayaw mong sumigaw, ah? Sasabihin ko sa iyo, ah. Kung hindi ka sisigaw, huwag mo nang banggitin ang angka ng mga Lin. Kaya kitang mapawalang bisa sa buong lungsod ng Beijing. At hindi ka na makakahanap ng kahit anong trabaho. Hahayaan kitang mawala ng trabaho sa Beijing. Wala na akong mapagtataguan. Parang ikaw. Isang hamak na basura sa lipunan. Marahil ay hindi mo alam ang koneksyon ng mga taong nasa itaas, gaya namin. At higit pa rito, nainis mo pa ang isang taong may kapangyarihan. Iyon ay, kaya kong magpatotoo. Basta't si manager siyang lang natin. Ang tawagan lang. Maglilinis ka na lang ng banyo. Wala nang gustong kumuha sa'yo. Payo ko sa'yo. Mas mabuting sumunod ka na lang at tumango. Hahaha. Sigaw ka. Sigaw ka. Sumigaw ka para marinig namin. Ano pa nang hinihintay mo? Hinihintay mo ang asawa mo. Ganito. Tatawagin namin ang asawa niya. Papanoorin siya ng asawa niya habang nakaluhod siya. Hahaha. Manager Zhang. Magandang ideya iyan ah. Hanapin agad ang cellphone niya. Tawagin natin ang asawa niya. Tigil. Maglulud ako. Nasaan siya? Nakita mo na ba si Howie? Kung ganoon, lumuhod ka na nga. Ang bagal-bagal mo. Tulungan mo siya. Magsalita ka ng malakas. Alam mo naman siguro kung paano tumatahol ang aso, di ba? Ah. Kailangang marinig ang pagkakatok mo. Hahaha. Ano nang ginagawa ninyo? Yuyu. Ang lakas naman niya. Magnanakaw siya. Leksyonan natin siya. Hindi ko ninakaw ang mga gamit nila. Palusot lang nila iyan. Sinasabi nilang nakasakit ako ng isang importante. Ano ng mga kalokohan niyang sinasabi mo? Mukhang ikaw ang nagsasabi ng kalokohan. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Alam mo naman, malakas ako. Hindi nila ako magagawang anuman. Basta, kakatapos ko lang, marinig silang tinatawag kang manager din. Kami na mga nasa seles. Sino ba ang hindi manager? Kung ang presidente mismo ang nakakita sa iyong pagiging api-apihan, pinapunta niya ako at si Sekretarya Lee para iligtas ka. Sekretarya Lee, inaapi ng mga taong ito ang asawa ko. Paano ko ito haharapin? Ang asawa mo. Gumagawa ng gulo sa kumpanya at inaapi ang mga kasamahan. Pareho kayong tinanggal sa trabaho. Ang ganitong tao, dapat ipagbawal sa buong industriya. Wag naman. Lin, umalis ka na. Isama mo siya. Teka lang. Sino ba ang tinutukoy mong importante kanina? Anong nagawa ko sa kanya? Si Fubo, si Fushao. Siya ang nag-utos sa akin na labanan kayo. Kung alam ko lang na kayo pala ay. Siya. Isang traitor. Umalis ka na. Maawa na kayo sa akin. Maawa ka na sa akin. Ginoolin. Fubo. Hindi ko naman talaga siya kilala. Bakit niya ako ginaganito? Dahil ba sa akin? Nangiligtas mo ako noon. Ang taong nasaktan. Si Fubo pala. Siya pala iyon. Naku. Kung alam ko lang, dapat pala'y mas nilakasan ko pa noon, para hindi na siya makasakit pa ng ibang tao. Pero hindi naman importante ang pagsuntok sa kanya. Kung may mangyari sa kanya dahil sa'yo, masasaktan ako. Huwag kang mag-alala, Yuyu. Malakas ako. Sisiguraduhin kong, maproprotektahan kita, lagi. Naniniwala ako sa'yo. Ang ganitong, lagi kong, isinasaisip na pakiramdam. Ang ganda. Ipaalam ninyo, sugurin nating buong lakas ang kumpanyang Fu. Umapak sa aking asawa. Sisiguraduhin kong mapapahamak ang kumpanyang Fu. May kapalit ito. Tama. Tama yan. Dahil ang security department ay lahat ay pinagsibak na. Ang posisyon naman bilang hepe ng seguridad ay ibibigay na kay Zuwei.
Opo, Director Lin. Mayroon pa po kayong meeting bukas. Opo, alam ko na po. Yuyu. Ano po iyon? Ang saya-saya ninyo naman. Para kayong nagmamadali. Sinchan di seguridad abrochado. Tres. Few. Yuyu. He sido ascendido. Ahora soy el jefe de los guardias de seguridad. Mi salario mensual, podrá ligar 10 millones. Sinabi ko na, bibilhan kita ng magandang sasakyan. Hindi kita pababayaan na mahirapan. Naniniwala ako sa iyo. Tingnan mo nga, ang damit mo, ang tahi ay napunit na. Bibilhan kita ng ilang bagong damit, ngayon. Pero ang hepe ng seguridad, hindi na kailangan. Isang malaking lalaki naman ako, may maisusuot na lang ako. Kayo naman mga dalaga, mahilig sa ayos. Ganun ba? Pagkatapos ng ilang araw, mamimili tayo sa mall. Bibili pa ako ng ilang magagandang damit para sa iyo. Magagandang damit. Hindi rin naman madali ang paghahanap buhay mo. Para sa iyo naman ang pinaghirapan kong pera. Huwag mo nang isipin pang tipidin ang pera para sa akin. Ayon na ang napagpasyahan. Bukas ng gabi na tayo bibili ng damit sa mall. Director Lin, para po ba kayong magpapasadya ng bagong damit? Aayusin ko po agad na, para mapaglingkuran kayo. Teka lang po, hindi po ako nandito ngayon para magpasadya ng damit para sa akin. Para sa aking asawa, nagpapagawa ako ng damit. Kunin mo lahat ng palalaking damit dito, at ipakita mo sa akin. Ginoo, ang inyong asawa. Ano, ang komento niya? Wala po, wala siyang komento. Magpapadala na ako ng tao ngayon din, para ipakita sa inyo. Maupo muna kayo. Huwag kayong magmadali. Magandang araw po. Nandito na po ang inyong delivery. Fue, Yuyu. Yuyu. Nasaan ka na? Papunta na ako. Papunta na. Kanina lang, parang narinig ko, ang boses ni Zuwei. Imposible naman. Ang tipid-tipid niya. Paano siya napunta rito? And Lin, ito po ang mga bagong produkto ng aming tindahan. Upo po kayo rito at tingnan ninyo ng mabuti. Swerk. Swerk. Bibi. Ginoo Lin, tingnan ninyo kung may gusto kayo. Kakaiba ah. Parang nakita ko lang si Wei rito kanina. Sir, may bibilhin po ba kayo? Pasensya na po, parang nakita ko kasi. Ang asawa ko rito, hahanapin ko lang po siya. Ang asawa ninyo po, hihi lang po ang nandito sa tindahan ngayon. Wala na bang ibang bisita? Wei, siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ito. Balutin mo na lahat. Sige po. Yuyu. Ang lalaking si Lin Yu, aba, hindi man lang niya inisip ang reputasyon ng dalawang pamilya. Talagang kinalaban niya ang pamilya namin. Kailangan ko talaga siyang makuha. At si Zhao Wei pa. Ang galing-galing naman ng dukhang yon. Ang sakit pala ng isang suntok niya. Tapos si Lin Yu naman, lubos na ang pagmamahal sa kanya. Ang lakas-lakas niya. Imposible ba? Isa ba siya sa pamilya ng mga dalubhasa sa martial arts, na angkan ng mga Zhao? Parating na. Binata Few. Ano po iyon? Umalis ka. Bilisan mo, suriin mo para sa akin. Ang lalaking iyon na si Zuwei, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Ito ay. I-4. Yuyu. Sir, ito po ang wheat area. Yuyu. Zuwei. Maliit. Ikaw, ito ay. Hindi ko ba nakita na, ang mga damit mo ay may sira na? Bibilhan kita ng ilang bagong damit. Bibili tayo ng damit dito. Hindi naman mura ang mga damit dito, ano? At saka, ginagawa nila ito. Ito ang paraan ko para makaakit ng mga customer sa pagbubukas ng aming bagong tindahan. May lalaki at babae, para kapag namasyal ang mga customer, at ayaw nilang magsukat ng damit, ipapasukat na lang nila sa mga ito, para masubukan na nila ang mga damit. Pwede mo na itong isuot pa uwi. Ito si Lin. Ito ang damit na ipinakita ko sa iyo. Ang ganda po nito sa inyo.
Gusto niyo bang subukan? Huwag mong sayangin ang kabutihan ng ginang. Delivery. Exclusive. Pero ikaw ay isang team leader na ng mga gwardiya na ngayon. Paano ka naman magsusuot ng mga damit na sira-sira? Pinili ko na ang mga damit mo. Subukan mo na. CJ. Sir, magaling ang ginawa mo. Huwag mong ipagkakalat ang aking pagkatao sa kanya. Tratuhin mo siyang parang isang ordinaryong kliyente. Dapat lang po. Mukha. Maganda, yan na lang ang kukunin ko. Yuyu, ako na lang ay magsusuot ng aking mga lumang damit. Mukhang mahal ang damit na ito, ah. ₱1,600,000 na po. ₱1,600,000 na po. Huwag na, huwag na. Ginto ba ang tela ng damit na ito? Bakit ang mahal naman ito? Ginoo binibini, Ginoo binibini. Huwag po kayong mag-alala. Tingnan ninyo po, itong damit na ito. Ang ganda ninyong tingnan. Mas maganda pa sa mga modelo namin sa tindahan. At saka, itong tindahan po namin. Kakabukas pa lang. Tingnan mo, ang mamahal ng damit na ito. Dahil nga po sa bagong bukas lang kami. Marami pong diskwento. Ang damit po ninyo, maaari pong madiskwento ng isa 0%. 10%. Imposibleng lokohin kanya. Ito po ang Lin Pamilya Group, ang mga tindahan sa ilalim ng kumpanya. Kami bilang mga empleyado ng Lin Pamilya Group. May diskwento pala. Kaya naman pala kayo, mga empleyado ng Lin Pamilya Group. Ang swerte naman, kukunwari ko ang presyo para sa inyo. Tutu, talagang may diskwento. Ayos lang. Ayon sa diskwento sa aming tindahan, at may presyo para sa mga empleyado, ang kabuuang halaga ng damit na ito ay 50. Ikaw, hindi ka ba nagkamali? Ito, ano pong sinasabi ng kostyumo? Mabuti na rin, ako rin ang manager dito. Paano naman ako magkakamali? Bilisan, ipak ninyo ang damit para sa amin. Ito. At saka yung isa pa, kukunin na namin lahat. Yuyu. Hindi ba maganda ito? Anong masama roon? Para kay Lin. Pagsisilbihan ang mga empleyado ng Lin Grupo ng Pamilya, ang aking karangalan. Ito, ang mga benepisyo sa mga empleyado ng Lin Group. Ang gaganda nga. Naku, ang order ko. Lin, nasiyahan ka ba? Nasiyahan. Magaling. Napakahusay ng iyong kakayahang mag-improvise. Asahan mo na ang pag-promote at pagtaas ng sahod pagbalik mo. CJ, ipadala mo na lang ang mga damit na ito. Sa bahay ko. Opo, Ama Lin. Bakit mo naisipang mag-deliver ng pagkain? Wala ka bang sapat na pera? Paghahatid lang ng pagkain. Iniisip ko, maaga naman ang uwian sa kumpanya. Kaya maghahanap pa ako ng part-time job para kumita pa ng dagdag. Sobrang sipag mo naman, kaya ba ng katawan mo? Malakas naman ako. Huwag kang mag-alala, sa labas. Pero kanina lang, may isang order na na-cancel. Baka ngayong buwan, hindi ako makakapag-ipon ng mas marami. Pero huwag kang mag-alala, magsusumikap akong magtrabaho ng mabuti. Mauuna na ako para magmaneho. Inaasahang tunog o salita na hindi maintindihan. Sige, Secretary Lee, ipaalam mo, simula ngayon, tataasan ang sahod ng lahat ng empleyado. Ang lahat ng team leader at manager ay tataasan ang sahod ng 10,000 piso. Lin Yu, mukhang ikaw ay lalong nawawala ng sukat. Tataasan ang sahod sa buong grupo. Ipinagkatiwala sa iyo ng lolo mo ang grupo, ng kumpanya. Ganito ka pala, may dala ka bang kumpanya? Noong nakaraang quarter, ang kita ng grupo ay tumaas ng 5 puntos. Ibig sabihin, ang netong tubo ay tumaas ng higit sa 1 trilyong piso. Magtataas ako ng sweldo ng mga empleyado. May mali ba? Ikaw. Lin Yu, paano ka ba nakikipag-usap sa iyong ama? Ha? Simula nang ikasal ka sa lalaking iyon, sa matandang lalaki, parang lalong lumalala ang ugali mo. Hindi ninyo kami pinapansin, ako at ang tatay mo. Hindi ninyo kami pinapansin. Narinig ko, na pinapasok mo sa kumpanya, ang matandang lalaking iyon. Sabi, na pagtaas ng sahod ngayong beses, ay para sa matandang lalaking iyon? Nanay, si Zuwei ang asawa ko. Igalang mo siya. Ichangi, maliban na lang kung siya ay isang tagapagmana ng isang napakayaman at maimpluwensyang angkan. Kung hindi, huwag mong isiping ipapakilala ko siya. Isang matandang lalaki ang maging manugang. Ang anak ng pamilya Fu. Saang aspeto ba siya may pagkukulang? Saang aspeto naman siya nagkulang? Kung para sa matandang lalaking iyon, pag-uusapan man ang pagkatao o ang angkan. Bakit ka nagpapadala sa bukso ng damdamin? Kailangan bang sa matandang lalaking iyan ka? Paano mo nalaman?
Ginagamit ka lang niya. Dahil bata, maganda at mayaman ka. Hindi ganoon si Zuwei. At saka, naniniwala rin si Lolo na mabuti ang ugali niya. Tay. Nay. Naniniwala ako. Kapag nakita ninyo si Zuwei, magugustuhan ninyo siya. Lassie, tanga lang ang magkakagusto sa kanya. Mabuti. Ichangi. Kung sinasabi mo nga hindi niya kailangan ang pera mo, may isang salo-salo sa bahay sa loob ng isang linggo. Dalhin mo siya. Tingnan natin. Iniisip kong makiusap sa iyong lolo. Ang iyong lolo ay ipinadala ko na sa ibang bansa para magbakasyon. Are, mahal, bakit? Tapos na. Iyon na ang desisyon. Are, anong ginagawa mo? Bakit? Pinayagan mo yung matandang lalaki na pumunta rito sa bahay? Ayoko siyang makita. Yuyu, tumaas ang sahod ko. Umabot ng 10,000 piso ang dagdag. Ang bait naman ng kumpanya. Totoo. Eddie, hindi ka na. Kailangan mag-part-time. Part-time. Oh, iyan ay pag-usapan na lang natin mamaya. Tama. Oh. Ito. Ang AK card ko para sa sweldo. Hawakan mo. Kung may gusto kang bilhin, bilhin mo na. Kumikita na ako ngayon. Yuyu. Ano iyon? Kumakain. Parang wala sa sarili. Halika. Zuwei. Anong nangyari? Gusto akong makilala ng mga magulang ko. Maganda yon. Magandang balita yan. Bakit ka bumubuntong hininga? Ang mga magulang ko ay hindi masyadong sang-ayon sa kasal natin. Oh. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw ang pinaka mabuting lalaki sa buong mundo. Ikaw na, Linyu, ang napili ko habang buhay. Yuyu. Huwag kang mag-alala. Pagsisikapan kong mapapayag ko ang... Bakit mo ako dinala rito? Para makilala mo ang mga magulang ko. Dapat lang na may dalang pasalubong tayo. Nagtanong na ako. Ang mall na ito ay pag-aari ng Lin Group. Magaganda ang mga gamit dito. Para sa atin bilang mga empleyado, mayroon tayong diskwento. Bumili tayo ng marami. Para sa mga magulang mo, tara na. Alam ko naman na maganda ang mga produkto. Ako mismo ang nanguna sa pag-inspeksyon dito. Ako ang nagtakda ng mga patakaran. Marami sa mga empleyado rito ang kilala ako. Paano ko naman hindi malalaman? Pupunta ako kina mama at papa. Bumili na lang kayo ng kahit ano. Huwag na kayong gagastos ng malaki. Paano naman yon? Ito ay nagpapakita ng aking taos-pusong pagmamahal. Kung basta na lang ako bibili ng kahit ano, paano mapapanatag ang iyong mga magulang na ipagkatiwala ka sa akin? Sundin mo na lang ako sa bagay na ito. Tara na. Are. Medyo masakit ang tiyan ko. Mag-jikr lang ako. Pumasok ka na muna. Susunod na lang ako. O ay, ayos ka lang. O kung hindi, ihahatid kita sa ospital. Ayos lang ako. Magpapahinga lang ako sa banyo. Sige, bilisan mo. Dito kita hihintayin. CJ. Manager Lou, nandito na po sa mall ang asawa ko. Pakisabi sa mga empleyado na alagaan niyo siya ng mabuti. Ano ang bibilhin niya? Lahat ay may diskwentong isa 0%. Zhao ang apelyido niya. Nakaitim na jacket siya. Mga 40 anyos siya. Huwag mong sabihin sa kanya kung sino ako. Kapag nakita ka ng mga tauhan niyo, huwag ninyong ipagkanulo ang aking pagkatao. Asawa ng CJ. 40 taong gulang. Itim na Amerikana. Sige, CJ. Magtipon kayong lahat sa lobby para sa meeting. Meeting po. Nasaan ang asawa ni Elin? Parating na siya sa mall natin. Bumili na ako ng gamit. Kayo, tandaan ninyo ng mabuti. Lahat ng apelyido ay Zhao, na nakasuot ng itim. Mga lalaking nasa 30 tandang bawas 40 anyos. Pakisiguradong asikasuhin ninyo ng mabuti. Sa loob ng ating tindahan, lahat ng produkto, bawas ng 10%. Maliwanag ba? Opo, ang presidente at ang ginoo ay laging tahimik sa kanilang mga gawain. Kayo naman, huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano. Ang katayuan ko bilang sa tindahan, linisin ninyo ang lahat ng mga gamit ng maayos. Parating na rin po ang ginoo maya-maya. Magsikap kayo, kumilos na kayo. Ipagpapatuloy na natin ang pagpupulong. Hindi naman siguro mangyayari ang anumang problema, di ba? Are. Arog. Bakit ka nagtatakbo-takbo ng walang direksyon? Buti na lang at yung damit na to, pwedeng isuot kahit alin sa magkabilang panig. Kung hindi, wala na talaga akong maisusuot na iba. Ginang. Ito po ang Linchi Group na nasa ilalim ng kumpanya. Ang mga gamit dito, magaganda naman. Pwede niyo pong tingnan kung may magugustuhan kayo. Ako po, gusto ko lang tumingin-tingin. Mayroon po ba rito na damit na angkop sa anak ko?
Noong una po kasi, tinulak siya ng mga kaaway ng inyong amo, pababa sa bangin. Nang mga panahong iyon, napakaliit pa niya, 30 taon na ang nakalipas. Kung buhay pa siya ngayon, matangkad at malakas na sana siya. Ang laki ng pagkakahawig niya sa inyong amo. Maaaring, magiging malakas din gaya ng ama. Napakalakas. Napakabilis masira ng damit. Tara na. Ako mismo ang titingin. Kung mayroon bang mas magandang at mas matibay na damit. Sa puntod na to, susunugin ko ang mga to para sa anak ko. Tara na. Opo. Naku. Miss, mayroon ba kayong relo na nasa 10,000 halaga? Regalo ko to. Ito ay pag-aari ng Lin Group, isang mamahaling tindahan. 10,000 piso dito. Hindi mo man lang mabili ang isang strap ng relo. Magpalimos ka na lang. Umalis ka na. Anong klaseng serbisyo ba yan? Empleyado din ako ng Lin Group. Reklamo kita. Ano nang ingay iyan? Bukod sa darating na presidente at asawa niya ngayon, ang pamilyang nangunguna sa martial arts. Ang ina ng pamilya Zhao ay darating din. Ang pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao, ang pinakamayamang pamilya sa buong siya. Nakaaway mo ang pamilya Zhao. Walang makakasurvive. Manager, ang taong ito ang gumagawa ng gulo. At sabi niya, empleyado rin siya ng Lin Group. Empleyado ka ba ng Lin Group natin? Ano ang iyong apelyido at pangalan? Ako si Zhao Wei. Ang team leader ako ng seguridad sa punong tanggapan. Ano? Sabi mo show ang apelyido mo. Ano? Sabi mo show ang apelyido mo. Hindi. Paano niya naging asawa ang si? Kung hindi, paano niya mabibili ang isang murang relos na 10,000 piso? At saka, suot niya ay kulay abong damit, hindi rin ito tumutugma Okay na, sino ka ba? Hindi na mahalaga. Ngayon na, umalis ka na't sumama ka sa akin. Tara na! Tara na! Bakit mo ako hinihila? Tara na! Tigilan mo na! Tigilan mo na! Ginang Zhao, may pinalayas kaming isang pulubi. Nang dumating kayo, nagulat kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako, itatapon ko na siya palabas. Umalis ka na. Parang ang talaga. Kanino mo ba yan itinapon? Ikaw, ang lakas naman ng iyong, mas lalong parang ang talaga. Ano ba ang gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ang yabang mo naman. Nandito ako para gumastos, hindi para titigan ang mukha mo. Maglakas loob ka at suntukin mo ako. Tapos na ang lahat sa'yo. Guard! Guard! Tigilan mo na. Lumapit ka. Lumapit ka. Tulungan niyo akong bumangon. Ginang Zhao, ako mismo ang magsasauli sa'yo ngayon. Isa siyang miyembro ng pinakamakapangyarihang angka ng mga mandirigma. Patay ka sa akin. Hindi ko inaapi ang matatanda. Gusto mong makipag-away? Sige, away na. Anak ko. Anak ko. Ano? Paano siya naging anak ni Ginang Zhao? Ginang, nagkakamali po ata kayo. Isang ulila po ako, wala pong mga magulang. Ulila. Ulila. Lu Ermian, parang, bata, kamukha mo talaga ang anak kong Yumao. Pasensya na sa abala. Lahat ng pinamili mo sa mall ngayon, ako na ang bahala. Tara, tingnan pa natin, kung may iba ka pang kailangan. Halika na, hindi na, halika na. Magkano ang relos na ito? 30 milyon. Ibalot na ninyo. Magkano ito? Ito ay isang 50 milyong halaga ng ginseng na mula sa ligaw na bundok. Ibalot na ninyo. Magkano ito? Ito ang pinakamahusay na esmeralda. Magkano po ito? 20 milyon. Mura naman ito. Balutin na po natin. Are, lahat ito ay para sa iyo. Bumili ako ng mga gamot pampalakas at alahas. Pag uwi mo na lang, ibigay mo na lang sa pamilya mo. Hindi pwede. Ayaw kong tumanggap ng regalo ng walang kapalit. Paano ko naman matatanggap ang napakamahal na bagay na ito? Kung hindi mo tatanggapin, ipapatapon ko na lang ito. Ginang, ano po ba ang ginagawa ninyo? Ako po, kasi po, para kayong kamukha ng anak ko. Kung buhay pa sana ang anak ko, magkasing edad din kayo, halos. Ikaw naman, para na rin pong awa sa akin, na isang matandang ina na walang anak. Tanggapin ko na po. Sige po, tatanggapin ko na po ito. Kayo po talaga ay Ginang, inutos na ng doktor na huwag masyadong mapagod. Umuwi na po kayo at magpahinga. Opo, Ginang, mas mainam pong umuwi na kayo at magpahinga. Ang kalusugan po ang mahalaga. Pwede niyo po bang ibigay sa akin ang inyong numero ng telepono?
CJ. Ako nga pala si Zuwei. 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 Naalala ko na. O kaya ibabalik ko na lang mamaya. Hahagilapin ko ang pagkakataon para isauli ang pera sa matandang ginang. Ginang, mauuna na po ako. Salamat po. Ganin ninyo ang buhok para sa self test. Ginang, iniisip ninyo ba na ang Ginoo ay kamukha ng aking asawa? Pati ang lakas ay magkapareho. Kaya nga ba, may ganito kayang pagkakatulad? Baka naman. Baka nga, siya pala ang anak ko. Gawin na natin agad ang DNA test. Bukas ko na kailangang malaman ang resulta ng FAA test. Ayusin natin para makapagplano tayo mamaya. CJ, pwede bang i-refund tong mga to? Ikaw ba? Hindi pwede i-refund. Ang mga paninda sa aming tindahan. Nabenta na. Walang pagbabalik o pagpapalit. Pinapaalis ninyo ako. Ganito ba kayo magnegosyo? Paano ba kayo magnegosyo? Wala kayong karapatang mangialam. Nagmamalaki kayo. Madalas ko nang nakikita yan. Umalis ka na ngayon din. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Ikaw. Zawei. Yuyu, anong ginagawa mo rito? Siya, nagpalit pa ng damit. Siya ba talaga? Ang gumawa ng lahat ng yan. Nakita ko na. Bumalik ka na lang at maghintay ng iyong pagpapaalis sa trabaho. Hindi. Alin, manahimik ka. Zuwei, tara na. Teka lang, dapat dalhin ang mga gamit. Are, asawa nga talaga siya ng si. Hoy, Alin, tulungan mo ako. Ako naman ang sa iyo. Maligayang pagbabalik, Senorita. Are, Lin Yu, alam mo pa palang umuwi? Ang matandang lalaking ito, di kaya siya ang asawa mo? Ay, ang tanda-tanda na niya. Kaninong gwapong binata kaya siya? Are, siya lang naman. Gwapong binata pa kaya? Isa lang naman siyang mababang uri ng manggagawa, isang hamak na gwardiya lang. Hindi nga. Ang baho naman ng gwardiya. Lin Yu. Ano bang habol mo sa kanya? Gusto mo ba siya dahil matanda na siya at hindi naliligo? Amoy matanda siya. Ha. Dahil mas masipag siya sa inyo, mas matyaga, at mas marunong magmahal sa kanyang asawa, bukod sa ang kanya, hindi ko kayo mapapantayan. At ano naman ang kaya ninyong mapapantayan niya? Tungkol naman sa iyo, ngayon ay ang handaan ng pamilya Lin. Ikaw na isang estranghero, ano ang iyong ginagawa rito? Si Fubo ang inutusan kong pumunta. Ay, Zanil, si Fubo lang ang karapat-dapat sa hapunan ng pamilya namin, ang mga Lin. Ano sa palagay mo, Ginoo Zhao? Ano sa palagay mo, Ginoo Zhao? Tay, manahimik ka. Kausap ko siya. Ano ba tong mga kalat na to? Nahihiya ka pa, dalhin dito sa pamilya namin? Tay, sobra na po kayo. Ang labis-labis ay ikaw. Isang mabuting lalaking tulad ni Fubo. Ayaw mong pakasalan. Kailangan mong pakasalan ang matandang lalaking ito. Tama, siya lang ang pakakasalan ko. Bahay, habang buhay ko. Siya na ang napili ko, si Zhao Wei. CJ, pumayag na ako. Pero, kung balak mong pakasalan ang anak kong si Lin Yu, pirmahan mo muna ito. Ginoo Zhao, 1,000,000 kada taon ang ibibigay ko sa iyo. Kaya ko na kayong maabot, ano? Pero, tungkol sa ibang mga ari-arian ng pamilya Lin, huwag mo nang isipin pa. Ang ibig sabihin po ba ng tito ko ay, ako at si Lin Yu magkasama kami, dahil sa kayamanan ng inyong pamilya Lin? Paulit-ulit na sinabi ni Lin Yu, para sa iyo ang tulong na ito, hindi ba't para makuha kita? Paano? Maglakas loob kang gawin, pero hindi mo hahayaang magsalita ang iba? Nangangako ako, hindi ako gumamit ng kahit 1 sentimo kay Lin Yu. Ang kapal ng mukha. Talagang hindi mo pa nagamit ni 1 sentimo kay Lin Yu. Akala mo ba magiging kapitan ng mga gwardya ka, dahil malakas ka? At saka, huwag mong isipin na sa tuwing bibili ka, talagang nagkataon lang siguro ang sale, no? Tama. Hindi ka naman talaga maniniwala na ikaw, na ilang araw mo pa lang, naging team leader ng security, ay makakasaksi ng pagtaas ng sahod sa buong kumpanya. Tay, huwag ka nang magsalita pa. Ano ba ang hindi dapat sabihin? Naging team leader ka ng mga security guard, tumaas ang sahod mo, nakabili ka ng mga branded na gamit sa diskwento. Lahat ng iyon ay dahil si Lin Yu ang CFO ng kumpanyang Lin, hindi dahil sa ikaw mismo.
Ikaw ang sisi ng Lin Corporation. Yuyu. Ikaw, bakit mo ako niloko? Iniisip mo rin ba, na dahil sa pera mo, kaya ako nagpakasal sa iyo? Kaya mo pala ako sinisikreto? Hindi. Hindi. Ang tagal na nating magkasama, hindi mo ba alam kung ano talaga ako? Kung wala ang mga ito, walang pera, walang posisyon, sasama ka ba sa akin? Siyempre naman, Lin Yu, sasama ako sa iyo. Hindi kita pinagkakakitaan. Ganoon ba? Ang isi ng Lin Corporation. Ano naman ngayon? Ikaw. Imposibleng pumirma si Zuwei. Hindi ko papayagan. Totoo ang nararamdaman namin. Sige, Saye. Hindi ka pipirma, di ba? Ganun ba, ngayon? Kaya'y maghiwalay na lang. O kaya'y umalis ka na sa kumpanyang Lin. Ituturing kitang hindi ko anak. Pumili na kayo. Yuyu. Hindi kami hihiwalay ni Zuwei. Ikaw, Lin Yu. Okay. Ipinapahayag ko ngayon na hindi ka na CEO ng Lin Corporation. Paalisin ninyo sila. Umalis na kayo. Umalis. Umalis. Umalis ka na. Yuyu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero, wala na akong anumang natitira ngayon. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Tatanggapin mo pa rin ba ako? Oo naman. Ikaw ang asawa ko, habang buhay kong asawa. Huwag kang mag-alala, malakas ako. Ako ang maghahanap buhay para sa'yo. Zuwei, magpakasal na tayo. Gusto kong ipaalam sa lahat sa isang kasalan, na ikakasal na tayo. CJ. Yuyu. Ito ang ipon ko sa mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala. Pag-iigihan kong kumita ng pera sa hinaharap. Mag-aayos ako ng isang napakalaking kasalan. Gusto ko lang gamitin ang isang kasalan para sabihin sa lahat, ikinasal na kami, hindi kailangan ng malaki at bongga. Hindi pwede. Kung hindi ko kayang bigyan ang babaeng mahal ko, isang maayos na kasal, tapos ano pa ang maituturing kong pagkalalaki? Zuwei, halika na. Halika na. Pagod ka na siguro sa buong araw na trabaho sa construction site. Ano? Tikman mo ito. Unang beses ko itong magluto. Ewan ko kung masarap ba. Anong nangyari sa kamay mo? Wala ito. Tikman mo na. Masarap. Masarap. Ikaman. Dalawa. Huwag mong kainin. Marami akong nilagay na asin. Hindi, masarap. Foreman, hindi ba dapat ngayon ang araw ng sahod? Bakit hindi pa binibigay sa akin? Sahod? Ilan na bang araw kang nagtrabaho rito? Tapos ngayon hihingi ka na agad ng sahod? Hindi. Hindi ba't napag-usapan na natin ito ng maayos? Isang linggo pa lang ako rito. At 400 piso lang ang ibinigay ninyo sa akin. Napagkasunduan na natin ito dati pa. Maaari po bang bayaran ninyo muna ang sahod ko? Bayaran mo na ako. Ano? Wala ka na bang bukas, ha? Para kang nagmamadali sa pagkamatay mo rito. Ikaw. Napagkasunduan na natin ito, ha? Maayos kong ginawa ang mga mabibigat na gawain. Isang beses sa isang linggo ang sweldo ko. Hindi ba pwedeng bawiin mo ang iyong sinabi? Sige. Para na rin itong pambili ng buhay mo. Anong klaseng bagay yan? Hindi tama ito Hindi ba't napagkasunduan natin na 400 kada linggo? Bakit ang konti lang nito? Sabi ko, tapos na ba tayo o hindi? 50 piso lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa isang araw. Yan na ang pinakamarami. Kung gusto mong magtrabaho, sige. Ayaw mo, umalis ka na at umuwi. Marami pa akong ibang mapapagtrabahuhan. Masyadong kaunti ang 50 piso sa isang araw. Tingnan mo, maaari bang dagdagan pa? Ako. Ano pa ang idadagdag ko? Umalis ka na. Hindi. 50 kung ganoon ay 50. Yuyu. Ayaw na naming magtrabaho. Hindi. Yuyu. Hindi pwedeng hindi magtrabaho. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Zuwei, ayoko nang ibibigay mo sa akin. Ang ganda ng kasal. Gusto ko lang napakasalan ka na agad. Ipaalam mo na agad sa lahat. Ako, si Lin Yu. Gusto ko lang makasama si Jiawei. Yuyu. Kung ano ang gusto mo, gagawin ko.
ginang ng may-ari ng bahay. Walang problema, siya ang anak ng pamilyang Zhao. Anak sa mga nagdaang taon. 23 o 24 na taon. Ginang. Sa wakas ay natagpuan na namin ang aming anak. Anak ko, nagtiis ka. Ang mga pamilyang Lin at Fu, paano nila nagawang ganyanin ang anak ko? Paano nila nagawa yun? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang sinuman ang makakaapi sa anak ko. Butler. Ihanda ang sasakyan. Susunduin ko ang anak ko pauwi. Ginang ng may bahay. Kasal ko ng binata ngayon. Pupunta na tayo roon. Magiging masaya siya, tiyak. CJ. Sige po. Maghahanda na tayo ng regalo. Gusto kong bigyan ng sorpresa ang anak ko. Sorpresahin ko siya. Ang lakas na ng loob nitong si Lin Yu. Parang lumalaki na ng lumalaki. Nangahas na siyang itago sa amin. Ang pagpapakasal niya sa matandang lalaking iyon. Kung hindi kami nakabantay, halos hindi na namin iyon malaman. Ang matandang lalaking iyon, gumawa pala ng testamento. Iiwanan daw niya ang kumpanyang Lin. Kay Lin Yu na iyon, bilang pangkasal. Baliw na ata. So, hindi ko naman. Nakumbinsi ko na sina tito at tita. Naipadala mo na ba sa ibang bansa si Lolo? Pagkatapos ng kasal namin ni Lin Yu, ibibigay ko sa iyo ang buong Lin grupo ng pamilya. Magandang kapatid. Anong ginagawa mo pa dyan? Pumasok ka na. Dalhin mo ang babaeng yun. Dalhin na natin pa uwi ngayon. Umalis na tayo agad. Nagpakasal nga si Zhao Wei. Ang galing naman. Nga. At ang ganda pa ng napangasawa niya. Niloko lang daw ang dalaga. Pojing Zhao Wei, isang matandang lalaki, na walang ama't ina, wala pang ang disenteng trabaho. Anong dalaga ang bubulag? Ang magpapakasal sa kanya? Basta. Yu, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Ibig mo bang sabihin ngayon lang ako gumanda? Hindi. Maganda ka naman talaga lagi. Halika. Swert. Yu, alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kahit wala man lang, isang disenteng pang-abot sa'yo. Pero ngayon ay ang araw ng kasal natin. Ayokong mapahiya ka sa piging kasalan. Ang kwintas na ito, kahit maliit, hindi naman ito masyadong mahal. Pero ito ay sumisimbolo ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Ang singsing na ito ay saksi sa simula ng ating pag-ibigan. Nangangako ako. Pangako ko, hindi ko makakalimutan ang aking pangako. Pangangalagaan kita habang buhay. Ito ang titulo ng aking 80 square meters na lumang maliit na bahay. Simula ngayon, anumang pag-aari ko, ikaw na ang may-ari. Puso, mga kababayan, pakisaksihan ninyo ako. Pangako ko, Zhuwei, mamahalin ko si Yu habang buhay. Kung hindi ko ito magawa, sana pagbagsakan ako ng langit. Naniniwala ako sa iyo. Halik. Halik sa akin. Isang halik. Halik. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Tay, alak. Yu, umamin na ang pakakasalan mo talaga ang matandang lalaking iyan. Natatakot ka bang hindi sapat ang kahihiyang na idulot mo sa pamilya namin? Sa apelyido ng pamilya? Zhuwei, nakakahiyang bagay. Halika na. Yu. Ang palaka ay nangangarap maging sisni. Ikaw na lalaking kumakain ng pera ng babae. Umalis ka na. Magpakasal man tayo ngayon. Si Yu at si Tubo rin. Tama. Para kay Yu, si Tubo ay nagbigay ng kabuuang halagang 50 bilyong piso na pang-abo. Ikaw na dukha. Huwag mo nang banggitin ang 50 bilyon. Nakita mo ba ang 1 milyon? Sobra na. Ginigipit mo lang ang iyong anak na babae. Hindi ko kayo ganito tinutulungan na magulang. Mukhang nakikipagtulungan ka na lang sa laking bata na ito. Ano nga ba talaga ang mga kalokohan na ito? Magawa ba nila ang lahat ng ito para kunin ang iyong anak na babae? Magawa ba nila ang lahat ng ito para kunin ang iyong anak na babae? Maliit.
Aray. Ibalik mo sa akin. Isang maliit na sirang bato lang naman yan. At inilabas mo pa para manligaw ng asawa? Nakakahiya. Alisin mo ang paa mo. Alisin. Zhuwei. Zhuwei. Bakit? Hindi ka pa ba nakontento? Swear. Nang. Ano ito? CJ, suntukin mo ako. Zhuwei, malakas man o matalino, ano naman? Hindi pa naman ngayon. Parang tuta lang. Sasaktan kita ng gusto. Sisirain ko ang mga kuko mo ngayon din. Huwag. Yueyu. Yueyu. Huwag. Yueyu. Huwag. Yueyu. Yueyu. Ang kasalang ito ngayon. Nakaayos na. Hindi na kailangan. Aksaya lang din. Sa tingin ko, kung gayon, palitan na lang natin ang groom. Gawin natin kasal ko at ni Yueyu ang seremonya. Para makita mismo ng matandang lalaking ito, kung paano. Ikakasal ako kay Yueyu. Ano sa tingin mo? Ikakasal ako kay Yueyu. Kumusta na? Huwag mong isipin. Zhuwei. Malaki. Zhuwei. Yueyu. Yueyu. Kung sakaling ang mga magulang mo, kung sasang-ayunan mo, ngayon na, ipadadala ko na ang pang-iisang kay Yueyu. CJ. Maganda iyan. Ganoon na nga. Ito lang, ang handa kong bigay na pangkasal kay Yueyu. Sa Fuchsia Group, 5% ng shares, na nagkakahalaga ng 500 bilyon, at ang natitirang cash, iyon ay, ang gagamitin nating mga bulaklak na ihahagi sa ating kasal. Ang manugang ko ay napakabuti. Magpakasal na kayo agad. Yueyu, hindi ako magpapakasal. Nakita mo ba? Siya ang gusto kong manugang. Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ikaw na, matanda at mahirap na pulubi. Gusto pang pakasalan ng anak ko. Ang kapal mo naman. Tigilan mo yan. Halika. Magpakasal na tayo. Magpakasal na tayo. Huwag. Nako, ang laki nga ng loob. Nga. Mas mahusay pa kaysa duwag na si Zhuwei. Maraming beses. Nakita mo ba? Isang mahirap na tao lang. Paggalang po sa ginang ng tahanan. Dalhin niyo na ako agad sa anak ko. Pupunta ako sa anak ko. Paggalang sa mga magulang. Pigilan niyo iyan. Huwag. Pagmamano ng mag-asawa. Huwag. Pigilan niyo. Zhuwei, huwag. Yueyu. Tigilan ninyo. Susunod naman ay, ang pagdadala sa silid tulugan. Tigilan ninyo. Kayo. Tapusin ninyo siya. CJ. Tigilan nyo na iyan. Tigilan nyo na iyan. Ginoozhaw ang ulo ng angkan. Dali. 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 Ginoozhaw ang ulo ng angkan. Zhuwei. Ayos ka lang ba? Ginang na matanda. Bilisan, tawagan na natin ang ambulansya. Chayan, ang matandang lalaking ito, ay kilala pala si Ginang Zhao. Imposible naman yon. Kayo ang nagdala sa kanya. Ganito ang itsura niya. Ginoo Zhao. Ito, kilala ninyo po siya. May malaking pagkakaintindihan po siguro ito. Tama po, Ginoo Zhao. May pagkakaintindihan po siguro rito. Anong maling intindihan? Napaka-clear na kayo ang gumawa nito. Sa ganyang kondisyon kay Zhuwei. Pasok. Ipagputol sa labas. Sa darating na panahon, kung mayroon pa akong pamilya po, walang kanila. Panginoong Zhao, huwag. Wala akong kinalaman dito. Yueyu, tulungan mo ang nanay mo. Teka lang. Putulin ang mga braso nila, tapos itapon sila palabas. Wag po, Ama Zhao. Yueyu, pakiusap, wag po. Ama Zhao, sige na, makita ko, agad. Dalhin na natin si Xiaowei sa ospital. Xiaowei.
Yuyu! Nandito ako! Nandito ako! Yuyu, ayos ka lang ba? Ginang, patawad po sa nangyari ngayong araw. Salamat po sa inyo. Kung hindi ngayong araw na ito ay Sayawi. Huwag mo na akong tawaging Ginang. Tawagin mo akong Kinanay. Ikaw ang anak ko. Ang aking tunay na anak. Ginang, kayo, ano po ang sinasabi ninyo? Ginang, hindi po ba kayo nagbibiro? Hindi po ako nagbibiro. Ikaw ang anak ko, Zhao Guqian. Ang pinakamaimpluwensyang angkan sa Daxia, ang tagapagmana ng angkan Zhao. Ano? Ikaw ay anak ng pamilyang Zhao. Ang iyong asawa ay manugang na rin ng pamilyang Zhao. Huwag kang matakot. Mga magulang, susuportahan namin kayo. Sa madaling salita, hindi ako ulila. Kamukha mo ako ng husto. Bukod pa rito, gumawa na tayo ng test. Sino ang mga ngahas na sabihin na ulila ka? Magpagaling ka. Magsasagawa ako ng isang pagtitipon. Sasabihin ko sa lahat. Nahanap ko na ang anak ko. Mahal ko, may naisip ka na ba? Alam mo ba talaga kung paano nagkakilala ang matandang lalaking iyon at ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng mga Zhao? Pero pinutol nito ang landas ng pamilya Lin. Alam ko. Pangangalagaan ni Don Zhao ang matandang lalaki dahil kamukha niya ang anak ni Don Zhao na yumao na. Pero may natanggap akong balita. Nahanap na ang tunay na anak ni Zhao. Nahanap na. Basta't mayroon ng tunay na anak. Sino pa ang mag-aalaga sa peking iyon? Bukod pa rito, si Zhao, hindi ba'y maghahanda ng isang pagdiriwang para sa tunay na tagapagmana, basta si Bo na ang humanap ng paraan para makasali tayo at mapasaya natin ang Young Master. Yung Zuwei na iyon, peking-peking. Ano ba siya? Ano ba siya? CJ. Nanay, ang suot ko ba? Ayos lang. Ang gwapo naman ng anak ko. Ayos lang yan. Saka, ang tatay mo at ako, para sa'yo at kay Yuel, may inihanda akong ilang regalo. Nanay, nakatatanda na po ako. Hindi na po ako nangangailangan ng regalo. Iba po ito. Kayo po ni Yuyet, bumaba muna kayo at makipagkilala sa iba. Ako naman, tingnan ko ulit. Nasaan na kaya ang mga regalo? CJ. Ganito na ba ako katanda? Bakit parang ang turing pa rin sa akin ni Mama ay isang bata? Ano nang pinagsasabi mo dyan? Daldal ka ng daldal. Ang mga pamilyang Lin at Fu, hindi ba'y nakasakit na sa pinuno ng pamilyang Zhao? Bakit nga ba naglakas loob pa silang pumunta rito? Mabuti naman, ang matandang Lin ay nandito pa. May kaunting respeto pa rin naman sila. Nawala na si Lin Yu sa pamilyang Lin, parang lalong lumalala na. Si Ginoong Lin lamang, may kaunti pa ring awa. Naroon na, ang Ginoo at Ginang mga junior ay dumating na. Pinasok ko ang tatay para pumunta ang lolo. Alam ko rin na gusto mo na makita ang lolo. Talaga ba? Kung marinig niyang alam, nakita mo na ang iyong mga magulang. Siguradong masaya ka pa. Ano ba talaga itong matanda? Bakit andito? Seryoso talaga siya, sa sarili niyang prinsipe. Bakit kayo dito? Kung hindi ako nagkakamali, wala naman kayong natanggap na imbitasyon. Sino ka ba? Isa ka lang peking. Nagpapanggap na, tunay na tagapagmana ng Zhao. Huwag kayong magpadaya, napadulas kami ng isang paborito. Hindi siya. Genuine na anak ng maikling pangalan ng Clan Vickers. Ngunit, pareho lang sila ng aspeto ng tunay na anak ng Clan Vickers. Ano? Hindi siya anak ng leader. Kaya pala. Naalala ko, si Lin Yu ay nag-asawa ng isang lalaking nasa edad 40, matanda na. Sabi daw ulila. Peke ay pek pa rin. Paglabas lang ng anak ng mga Zhao. Bata, tapos na ang magagandang araw mo. Ako. Peking produkto. Huwag mo munang ipakita ang iyong tunay na pagkatao. Tingnan natin kung ano ang balak nila. Paano ninyo nalaman? Hindi naman tayo inimbita sa salo-salo. Kayo ba ang mga kasama sa binyagang bahagi ng kapistahan? Ngayong mga bisita na dumadalaw. Alin, hindi handa ang malaking regalo upang pumanik sa pagbabalik ng anak na si Vito. Kung kayo nga ay inanyayahan. Bakit kayo walang dalang regalo? Nasaan ang mga regalo ninyo? Oo nga, nasaan ang mga regalo ninyo? Mga walang kwentang bagay. Wala ka man lang dalang regalo. Huwag ka nang magpakita rito. Nakakahiya ka naman. Sinong nagsabing wala kaming dalang regalo? Sinong nagsabing wala kaming regalo? Huwag kayong magdadala ng mga basura bilang regalo. Pamilya ko, para maintindihan ng ating binata, ang aming hangarin, naghanda kami ng malaking halaga, at nagdala ng mamahaling regalo para sa binata.
Ipakikita na namin sa inyo. 3 kulay na jade na may tanawin, na napakalaki ng halaga sa auction. 300 milyon. Sasali na rin ako. Ito ang handog ng aming pamilya Lin. Ang handog ng pamilya Lin sa ating Panginoon ay ang isang malaking mansyon sa Distrito 1 ng Jingchen. Isang malaking mansyon sa Distrito 1 ng Jingchen. Napakamahalaga niyan. Ang mayayamang Lin talaga. Ang mansyong ito, walang kapantay. Kayo naman, ano ang mga dala ninyong regalo? Ipakita ninyo sa amin. Nga, tara, buksan natin ang mga mata natin. CJ, ipapakita ko sa inyo. Ziwei, wag mo na silang pansinin. Alam mo naman, ang mga regalong ito ay para sa iyo. Yueyu, ang mga regalo na ito ay para sa iyo. Ang sipi ng butil na ito, hindi ba ang worth ng 5 billion na Ocean's Heart? At ang magkakasabay na Emerald Bracelet ng Lola ay hindi pababa sa 1 billion golden peso, isda, at pati ang mga susi ng mamahaling sasakyan. Tingnan mo, Bugatti, Rolls Royce, handa na lahat yan. Pati ang mga ulila ay mayroong ganito karangyang pamumuhay na ang matandang lalaking ito at ang pamilyang Zhao. Hindi ba't walang kaugnayan? Siya, paano? Paano niya inihanda ang mga ito? Fake. Paniguradong peke. Noong una kaming ikasal ni Yueyu, hindi ba niya ito lahat inayos? Siguradong peke. Noong ikasal siya kay Yueyu, hindi ba niya ito lahat pinagsama-sama? Isang grupo ng mga walang kwentang basura. Ang dukhang ito. Talagang nagawa niya itong maitago. Yueyu, ito ang binili ko ulit gamit ang natitirang pera ko. Para sa iyong singsing. At ang mga regalong ito, ang pangako ko. Noon nabigay ko sa iyong pangako. Noon, nahihirapan ka, habang kasama mo ako. Pero huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak kong gagawin ko ang lahat para maging masaya ka ng tuluyan. Naniniwala ako sa iyo. Ayan. Tingnan mo. Tama naman ako, di ba? Kahit isang singsing ay halaga sa maraming libo-libong yuan ang basura. Siguro nga ba ninyo talaga naniniwala na mayaman sila para bumili ng mga ito? Talaga namang napakaingay ninyo. Nakikita ko na walang paningin ang may mata, at kayo ang ginagawang ginto ang basura. Pero itinulak ninyo ang tunay na kayamanan. Sa labas ng pinto, magsisisi talaga kayo. Nangahas kang manakit sa akin. Ikaw na ang cute. Nangahas kang manakit sa akin. Ako. Masyado na ba akong mabait? Aba, naglakas loob kang saktan ng asawa ko. Kayo ang pamilya ng asawa ko. Kaya ko kayo kinakaya. Pero kung ngayon, aapihin ninyo ang asawa ko, umalis na kayo. Dalhin ninyo ang mga gamit ninyo, at umalis na kayo rito. Sino ka ba? May karapatan ka bang paalisin kami? Maglalakas loob ka pang manakit. Lin Yu, tingnan mo nga, ang mga taong nakakasama mo, pati ang kapatid mo ay nasasaktan mo. Sa susunod, pati ba naman ako ay sasaktan mo? Lin Yu, kung alam ko lang, na ganito ka pala, dapat noong isinilang ka pa lang, ay sinakal na kita. Para hindi ka na, naghanap ng lalaking ito. Ginulo ninyo ang katahimikan ng pamilyang Lin. Manahimik ka. Umalis na kayo, narinig ninyo ba ako? Ay, tigilan mo iyan. Matandang ungas ka. Alam mo ba kung ano ang jade na ito? Magkano ba ito? Ikaw. Hugo, nababaliw ka na ba? Mukhang ngayon, sisirain mo na ang langit. Sinira mo ang salu-salo ng anak ng Pangulo ng Angkansao. At sinira mo pa ang mga regalo para sa anak ng Pangulo ng Angkansao. Ang Pangulo at ang may bahay ng Angkansao ay tiyak na hindi ka mapapatawad. Ito ay maihalaga na 300 milyong piso na jade. Hintayin mo ang paghihiganti ng kumpanyang Few. Ipapasok kita sa korte. Ako, gusto kong mabulok ka sa kulungan. Hinihintay ko yan. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, sisirain ko lahat ng dala ninyo. Dudurugin ko ang lahat ng yan. Aba, sumama ka. Tingnan mo kung kaya ko. Ikaw. Hayop ka. Ikaw. Sana mapahamak ka. Masaniban ka sana ng langit. Nanay, manahimik ka. Hindi ko hahayaang murahin mo si Joey. Ikaw. Suwail kang babae ka. Pinagtatanggol mo pa. Ang lalaking yan. Hayop kang anak ka. Paano ko naman naging anak na tulad mo? Ako, tatapusin ko na ang ating relasyon bilang ama't anak. Layas ka na.
Umalis ka na ng malayo, para bang wala na. Hindi pa ako nanganak, ang anak mong babae. Hindi na kailangan. Dapat naputulin mo. Ang ugnayan ninyong mag-ama. Ako. Hindi ikaw. Ako. Lin Yu. Ikaw ba? Ay kaya lang naming tanggapin ng tatay mo. Kayo ang dapat sisihin kung bakit ako nagagalit. Ako lang naman, ang kaya nang magpatakbo ng kumpanyang Lin. Tapos pipilitin niyo pa akong mag-asawa? Niligawan ko si Zuwei. Pipilitin ninyo kaming magdiborsyo. Ano ba ang meron sa kanya? Na may pagmamalaki niya kay Zuwei. Alam ba ninyo, na balak niyang lagyan ako ng gamot? Alam ba ninyo, na mula umpisa hanggang ngayon, ang gusto niya lang ay, tanging ang pamilya lang namin ng mga Lin. Ako ay ako. Wala akong ginawa. Ito, isang malaking pagkakaunawaan ito. Pagkakaunawaan. Sinabi pa nga ni Fubo, na pagkakaunawaan lang pala ito. Yue lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Ano pa ba ang gusto mo? Talaga bang gusto mo, na ipilit namin sa iyo ang iyong ama, na mamatay? Hindi po. Gusto ninyo lang naman, ipagbili ninyo ako sa magandang presyo, para makatulong sa pag-asenso ng aking pinsan. Dahil babae lang ako, hindi lalaki. Suwail kang babae ka. Ano ba ang masama kay Fubo? Kung hindi dahil dito, matandang lalaki, matagal na siyang asawa mo. Anong masama sa pagpainom sa iyo ng gamot? Ikaw at ang nanay mo, hindi ba't para sa ikabubuti mo rin naman ito? Manahimik ka. Kung sa tingin ninyo ay tama ang pagpainom ng gamot, bakit hindi kayo ang uminom? Simula ngayon, si Lin Yu ang asawa ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong pamilya, Lin. Wala na. Puputulin mo na ang inyong relasyon ni Lin Yu. Bilang ama at anak, tama ba? Tama. CJ, tawagin ninyo ang mga tauhan. Bigyan mo ako ng isang kasunduan. Ikaw. Yu. Huwag kang malulungkot. Mula ngayon, ang aking mga magulang ay magiging mga magulang mo na rin. Nandito ako. Huwag kang matakot. Lin Yu. Sasama ka lang sa lalaking ito na puro salita lang habang buhay. Wala na akong pakialam sa'yo. Pirmahan mo, ngayon na mismo. Ako. Pipirma na ako. Pipirma. Huwag kang magsisi. Ikaw ang dapat magsisi. Ikaw ang hindi dapat magsisi. Lolo. Mabuting bata. Salamat sa pag-alaga mo kay Yu. Dapat lang po. Itay, paano ka nakauwi? Kung hindi pa ako umuwi, masisira na ang lahat dahil sa'yo. Mag-aaway ka pa kay Yu, pagpapatalsik sa relasyon ng magulang at anak. Okay. Ngayon ay magiging ikaw at ako din. Pagpapatalsik ng relasyon ng magulang at anak. Lumabas ka. Walang iyo ang pamilya Rings. Hindi ka talaga. Ako ay tunay na anak mo. Nalilito ka na ba? Ikaw ang nalilito. Pinlano mo akong mailabas ng bansa at pinalayas mo pa si Iyay sa kumpanya para ibigay ang kumpanya sa taong ito. Tingnan mo nga kung kaya niya ba? Sa mga nagdaang araw, ang kumpanya ay pinamamahalaan ng maayos. Ay Page, Lolo. Mukhang paborito mo lang siya. Yang si Lin Yu, pabigat lang sa atin. Ikaw. Hayop ka. Sinisira mo ang kumpanya. Pa ba talaga? Hindi nga lang siya. Maayos ang pamamahala. Bayan. Ang salot na yan. Halos binibigyan na niya ang dingding ng pamilyarian. Paano pa nga ba maayos? Bulag ka na ba? Ikaw? Hindi. Malinaw na sinabi ni Fubo, natutulong siyang pamahalaan ang kumpanya. Aray. Saan ka pupunta? Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Matandang ungas ka. Ang gaganda na ng trato namin sa iyo. Tapos gagawin mo pa ito sa amin, sa pamilya namin. Hahanap ka pa ng kamatayan Kasalanan ninyo yan dahil napakabobo ninyo. Huli na ang lahat. Tapos na ang inyong pamilya. Tapos na ang inyong angka ng mga Lin. Kung gusto ninyong mailigtas ang angka ng mga Lin ngayon, kailangan ng malaking puhunan. Bukod sa akin, ang angkan lamang ng mga Zhao ang may kakayahang gawin iyon. Sayang naman. Haha. Hay naku, kayo ngayon. Wala man lang kayong maayos na handog. Wala na tayong maibigay pa. Ano pa ang magagamit natin para mapalugod ang pamilyang Zhao? Sa tingin ko, mas mabuti pa ibigay na lang natin si Lin Yu sa akin ng ilang araw. Kapag nasiyahan na ako, maaaring maging mabait pa ako at magbigay sa inyo ng kaunting pera. Hayop ka. Duwag na kuripot. Maglakas loob ka bang saktan ako? Papatayin kita. Ang lakas ng loob mong api-apihin si Lin Yu. Hintayin mo lang, papatayin kita. Dumating na ang ulo ng pamilya kasama ang kanyang asawa. Hahaha. Hayop ka. Ikaw, sisirain mo ang salo-salo ng anak ni Jizao. Hindi ka mapapatawad ni Jizao. Tapos ka na. Patay ka na. Hahaha.
Si Yaoi at Yui. Ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Maayos lang po si Mama. May inaasikaso lang po kami. Halika na, anak. Bisitahin ninyo sina Papa at Mama. Ito ang regalo ko para sa iyo. Ano? Siya nga pala ang tunay na young master. Tay, huwag kang mag-alala. Hintayin mo munang matapos ko ang mga dapat kong gawin. Ma'am. Impossible. Paano nangyari iyon? Hindi ka ba naninigas kanina? Ang lakas ng loob mong mang-api sa asawa ko. Akala mo ba'y mahina ako? Young Master, patawarin mo na po ako. Young Master, pakisuyo na po, patawarin niyo na ako. Bulag po ako sa katotohanan. Mali po ako. Parang ikaw, ang yaman-yaman mo tapos mang-aapi ka pa. Gintoong anak ng magulang. Siguro ay hindi mo masusumbat na, may mali ka rin. Hindi ba gusto mo akong ihandada? Magbalik ka na lang at ihandada ako. Nakaantay ako. Lumabas ka na. Aw. Sandito. Yung magandang imong. Maaari ba siyang i-stop muna? Para sa isang saglit, at gawin muna nating i-recover. Ang pera ng pamilya namin, talaga nam kami ay isa ang pamilya. Nahihiya pa ba kayo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ninyo? Tay, pinakasalan niya si Yuyu. Siya na ang manugang ko. Tulungan ninyo ang pamilya natin. Anong nangyari? Huwag mong kalimutan. Pinutol na namin ang relasyon naming mag-ama. Anong klaseng salita iyan, anak? Naku, anak ko. Wala namang samaan ng loob ang mag-ama. Nagsalita lang ang tatay mo dahil sa galit. Huwag mo nang isipin yon, ha? Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Ngayon, nakita mo na ang asawa na hinahanap mo, at masyadong maganda ang kondisyon. Takpan na namin ang loob. Hindi ka nga noon ganito ang sabi. Pangyayari, kautusan. Noong minuna ko na si Ginoong Lin, pinirmahan ko na ang kasunduan ng pagtatanggi sa pagiging ama at anak. Hay naku, sapat na. Iyan. Sapat na. Kayong dalawa, mga gahaman sa pera. Umalis na kayo. Mula ngayon ang mga bagay na may kinalaman kayo. Hindi na ninyo kailangang pakialaman. Mag-i-invest ako sa pamilya Lin. Pero simula ngayon, ang Lin Corporation ay pag-aari na ni Liu. Kayo, mula ngayon ay huwag nang pakialaman ang mga bagay na may kinalaman sa Lin Corporation. Mag-leave ka na. Hahaha, mabuti kang batang. Parang akala ko nakatingin sa sarili ko noong bata pa ako. Pagpapansin mo, Mama ay mahal kita. Hahaha. Sinabi ko na nga na hindi ako nagkamali, kaya tulungan mo na ang iyong apo. Nakuha niya ang mayamang asawa. Hahaha. Yuyu, dali na at magmadali kayong dalawa ni Xiaowei. Magkaanak na kayo ng apo para sa lolo. Gusto na ng lolo niyong mayayakap na apo. Hahaha. Binabati namin ang pagbabalik ng Si. Salamat sa inyong lahat sa pagod ninyo nitong mga nakaraang araw. Kapag nalampasan na ng grupo ang krisis na ito, magpapataas ako ng sahod ninyo. Swerte. Xiaowei, huwag ka nang umikot pa. Naikot mo na ang ulo ng nanay mo. Ganito talaga ang panganganak ng mga babae. Pero nasasaktan si Yu. Tingnan natin. Nanganak na. Maayos naman ang ina at ang anak. Isang lalaki. Nars, kumusta naman ang asawa ko? Maayos naman ang kalagayan ng nanay. Lalabas na siya agad. Hay naku, Yuyu. Nandito ako. Huwag kang mangamba. Hahaha.